Kumusta mga brad? Kung bibilangin nga po natin yung mga adventure scooter na nandito sa Pilipinas, medyo marami-rami na rin talaga sila. Sa ngayon kasi na-appreciate na talaga siya ng mga tao. Pwede kasi siya pang on-in off-road at marami pa siyang kayang gawin. Kaya yung mga tao nga po na practical mag-isip, madalas ito yung mga pinipili nila. At dito nga po sa atin kapag sinabi mong adventure scooter, syempre Honda EDV nga po yung pinakakilala pagdating dyan. Matibay na, bouncy pa. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mo subscribe. So yun na nga, kung usapang adventure scooter nga lang po, Honda EDV talaga yung pinakakilala pagdating dyan. Syempre meron na kasi siyang napatunayan, proven and tested kumbaga. Pero kasi kapag sinabi naman po nating Honda EDV, nakadikit na rin dyan yung salitang pricey or mahal. At alam naman po natin na hindi lahat ng tao dito sa Pilipinas ay kayang ma-afford yung ganyang motor or yung ganyang kamahal na motor. Oo, gustong gusto nila ng adventure scooter na motor, pero kasi iba po yung realidad. Kaya ang nangyayari, lipat na lang sa ibang brand. Kung sa bagay sa ngayon marami ka ng choices kasi marami na rin talaga yung mga adventure scooter na nandito sa Pilipinas. At karamihan nga po doon made in China, Pat China. At mukhang madadagdagan na naman sila ng isa pa. Ito ang Voyage SR2 ADV 200. Sa biglaang tingin nga po, lalo pa kapag nakatagilid siya, parang may pagka Honda EDV 160 rin yung datingan niya. Pero kapag nakaharap naman siya, iba na yung itsura niya. Na masasabi nga din po nating gwapo din siya. Subali ang motor nga po na ito ay wala pa sa Pilipinas. Nandun pa siya sa ibang bansa. Kaka-unveil lang kasi nito last year doon sa ginanap na motorcycle show sa Milan, Italy. At malaki nga po ang pag-asa or tsansa na makarating ito sa Pilipinas. Kasi nga po, mayroon pong Voyage dito sa Pilipinas. Kaya ang pag-asang magkaroon ka ng ganito, malaki talaga. Yun ay kung may pambili ka. Pero kung wala, manahimik ka. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Voyage SR2 ADV 200 na mayroong 174.1 cubic centimeter engine displacement. O diba, ang layo, 200cc siya pero yung exact displacement niya ay 174.1 lang. Hindi na rin nalalayo doon sa Honda EDV 160 na mayroong 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang operation ratio 11.5:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 17.7 horsepower, 8,500 RPM, 16.2 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 115 kilometers per hour. Bilang isang Pilipino, nakakahiya kung ganun lang yung top speed niya. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 150 kilometers per hour yan. Siyempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 9 liters fuel tank capacity. Kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Sana hindi mo nakasagas. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Syempre parehas po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Syempre meron po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas na 810mm at 160mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 140 kg. So para nga po sa isang adventure scooter na 200cc, sakto lang din yung bigat niya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. Kung titignan nga po natin yung headlight niya, maangas din yung pagkakadesign nila. At least hindi nila ginaya or hindi kamukha ng Honda EDV 160. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka-colored LCD display na maganda nga din po yung pagkakagawa nila. Syempre katulad ng mga bagong motor ngayon, naka-keyless din po ito, naka-smart key system. Kaya hindi mo na kailangan gumamit ng susi pa, papindot pihit ka na lang. Syempre meron din po itong smart and stop system or yung SSS nga po na walang kamatayan. At katulad nga din po doon sa ibang mga Chinese brand na adventure scooter, meron din po itong camera. Yes po, meron po siyang built-in na dashcam na nakalagay nga po sa may harapan, sa may gitnang bahagi ng kanyang headlight. Kaya habang nagdadrive ka, marirecord mo na yung mga pinagagawa mo. At syempre present nga din po sa motor na ito ang kanyang
USB charging port na para kahit saan ka nga pumupunta hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may subtank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre alam kong bitin ka pa, kaya meron pang isa. Panigurado, wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So una na nga po dito ang kanyang lagayan ng stallion at good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng stallion. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting features sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. O diba, palag-palag na. At regarding nga po sa kanyang presyo sa ngayon, hindi pa po natin alam. Kasi hindi pa po siya talaga out sa market. Pero sana lang talaga abot kaya. Kasi malaki po talaga ang chance niya na makarating siya sa Pilipinas. Mabenta po kayo sa mga Pilipino itong mga adventure scooter. Saka hindi naman po pangaano dun sa ibang mga brand. Itong brand nga po na Vogue, masasabi nating mas okay or mas matibay. Kahit nga po sabihin nating galing din siya sa China, mataas naman yung kalidad niya. Or nasa Class A category siya. Tapos yung makina nga din po na ginamit dito sa motor na ito ay makina ng Lonsin, na isa nga po sa pinagkakatiwalaang makina sa buong China. Baka tataas na naman ang kilay mo. Baka hindi mo pa alam, yung iilang motor ni BMW, Lonsin din po yung makina. At pati na rin yung ibang mga brand, Lonsin din po yung makina. O ano, okay na. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa ibaba. Okay, bye.